Sa nakalipas na 2 taon, sinabihan ka na ang iyong sahod ang pinakamalaking pananagutan sa balance sheet ng iyong kumpanya. Sinabihan ka rin na paparating na ang AI para kunin ang iyong trabaho. Ang isang digital na manggagawa ay walang kapantay na mas mura kaysa sa isang tao. Pero sa loob ng boardroom ng Microsoft at Uber, may nagbago. Sa likod ng eksena, itinigil ng Microsoft ang sariling AI tools at naubos ng Uber ang AI budget para sa 2026 sa loob ng 4 na buwan. Ang kinatawag na malaking AI replacement ay nabigo na. Ngayon, ikaw na ang mas murang opsyon sa unang pagkakataon. Noong 2025, binigyan ng Microsoft ang mga inhinyero nila ng access sa Claude Code, isa sa pinakamalalakas na AI coding tools. Libo-libong developers, managers at designers ang nag-assign ng mas maraming trabaho kay Claude. Dahil dito, naging sentro ng trabaho ng mga team ang AI coding at mabilis lumabas ang mga resulta. Mabilis na kumalat ang paggamit ng tool sa kumpanya. Ngunit noong Mayo 2026 nagsimulang bawiin ng kumpanya ang mga lisensya. Iniulat ng The Verge na kinansela ng Microsoft ang karamihan sa direktang access sa Claude Code at inilipat ang mga engineer sa mas murang tool nitong GitHub Copilot CLI pagsapit Hunyo 30, 2026. Pinakaapektado ng pagbabawas ang team sa likod ng Windows at Microsoft 365 opisyal, paglilinis lang ito. Sobrang sumikat lang ang tool. Habang mas umaasa ang mga engineer, tumataas ang bayarin at mabilis nililimitahan ng Microsoft ang access ng sarili nilang tao. Sobrang galing talaga ng tool at sobrang mahal din. Nangyari ang pagbabago sa pagtatapos ng fiscal year habang nagbabawas ng gastos ang mga kumpanya. Hindi naapektuhan ang pananaw ng Microsoft sa teknolohiya kahit putulin ang access ng mga engineer. Nobyembre 2025, nag-invest ang Microsoft ng $5 bilyong sa Anthropic gumawa ng Claude. Pumayad ang Anthropic na gumastos ng 30 bilyon para gamitin ang Azure Cloud ng Microsoft. Hindi nagbago ang kasunduan at nananatili ang tiwala nila sa AI. Nais pa rin nilang kumita ng malaki. Ayaw nilang akuin mag-isa ang gastos. At hindi lang Microsoft ang gumagawa nito, ganito rin sa Uber. Noong Abril 2026, inamin ng Uber Chief Technology Officer na si Praveen Nepali Napolinaga na nagamit na ng kumpanya ang buong 2026 budget para sa AI coding tool. Naubos ang isang taong pondo sa 4 na buwan. Humigit kumulang 5,000 inhinyero ang naabot ng rollout nung huling bahagi ng 2025, kaya mabilis tumaas ang paggamit. Noong Pebrero 2026, 32% ng mga inhinyero ang gumagamit ng Claude Code. Pagsapit ng Marso 2026, umabot ito sa 84%. Hinimok ito ng Uber, gumawa sila ng leaderboard na nirarango ang teams ayon sa paggamit ng AI. Naging paligsahan ito at naubos ang pera. Ang karaniwang ininyero ay umabot ng $150 hanggang $250 kada buwan, habang ang pinakamabibigat na gumagamit ay umaabot ng $500 hanggang $2,000 bawat isa. Sinaga mismo ay nagsunog ng $12,000 ng mga token sa loob lamang ng 2 oras na demo. Habang hinihikayat ng mga leaderboard ang bawat team na umangat, kasabay din itong tumataas ang buwan ng bayarin. Walang nagtatanong kung saan ang hangganan. Ayon sa CEO ng Uber, AI agent na yon ay gumagawa ng 10% ng kanilang code. Totoong nakakatulong pero walang tunay na natitipid. Parang pamilyang ginastos agad ang pondo ng 25 taong mortgage sa groceries sa isang weekend. Ganito ang 4 na buwang pagbagsak ng Uber. Tinawag ni Uber COO Andrew McDonald na nakakabaliw ang dami ng tokens na ginamit ng mga engineer niya pero wala siyang maipakitang resulta para sa mga customer. Sabi nila, nakakatipid ang AI kapalit ng mamahaling tao, pero hindi ito ang totoo. Maaring mas mataas ang nakatagong gastos ng high-performance AI agent sa bawat gawain kaysa sa junior developer na pinalitan nito. Ito ang pinakamayayaman at pinaka-advanced na kumpanya, pero hindi nila kayang panatilihing bukas ang AI nila. Niloko ng industriya ang sarili at ngayon sila ang nagbabayad ng gastos. Mula 2025 hanggang 2026, ginawa ng pinakamalalaking pangalan sa teknolohiya ang paggamit ng AI na parang isang paligsahan. Sa Amazon, pinilit ang mga empleyado na umabot sa token max, isang slang na ibig sabihin ay ubusin ang pinakamaraming tokens hanggat maaari. At problema yon, mas maraming tokens, mas malaki ang bayarin sa katapusan ng buwan. Sa Amazon, hinihikayat ang mas malawak na paggamit ng AI, hindi lang matalinong paggamit. Sa Meta, may empleyadong gumawa ng Claudionomics user board para iranggo ang mga manggagawa sa laki ng ginastos nila sa AI. Ang labis na paggamit ay naging simbolo ng karangalan. Ang engineer na nagpapadala ng pinakamaraming prompt ay hindi mukhang magastos kundi mukhang kinabukasan. Kalaunan, nakita ng Meta ang panganib at inalis ang board na nauwi sa trahedya ng pangkaraniwan. Lahat ay nagsunog ng resources para sa sarili.
Para sa kahit sinong engineer, ang isang dagdag na prompt ay parang wala lang dahil halos ganun na nga. Bahagi lang ito ng 1 sentimo kaya walang nag-atubili, walang nagtanong kung kailangan ba talaga ang prompt na yon. At bawat isa ay palaging kumukuha ng gamit sa makina sa bawat pagkakataon. Yun ang nagpanalo sa kanila ng punto sa leaderboard. Walang tumigil para tingnan ang mas malaking larawan at ang kabuuan ay matindi. Isang simpleng utos, libu-libong manggagawa, milyon-milyong gawain araw-araw. Lumaki ito ng walang depensa. Ngunit simula pa lang ang mga chatbot. Ang sobrang paggamit ng chat window ng manggagawa ay magastos, ngunit hindi banta sa kaligtasan ng kumpanya. Nagsimula ang tunay na panganib ng itigil ng mga manggagawa ang pakikipag-chat sa AI at pinalaya ito. Dito nagbago ang lahat. Karaniwang simple lang ang chat prompt. Magtanong ka, sasagot ang modelo, isang ulit lang gumagana ang metro. Pero iba kapag ahente na ang usapan. Hindi lang ito sumasagot ng tanong, may layunin itong tinutupad. Bigyan ng coding task, kusa itong magbabasa ng code, gagawa ng plano, magsusulat ng edit, magte-test at uulit kapag may error. Tuloy-tuloy ang proseso hanggang matapos ang trabaho. Bawat hakbang ay may gastos, kaya mas malaki ang computing power na gamit ng ahente kaysa simpleng chat. Ang karaniwang trabaho ay gumagamit ng 5 hanggang 30 beses na mas maraming token. Sa pinakamalalang kaso, ayon sa mga ulat, maaari itong tumaas ng higit sa 1,000 beses. Pinakamahal hindi ang natapos na trabaho, kundi ang mga pumapalya. Ang Swebench ay industry test na galing sa totoong software bug mula sa code na dating mano-manong inayos ng mga inhinyero. Ang mga pinakamahusay na ahente ngayon ay nakakalutas ng mas mababa sa 50% ng pagsusulit hahanapin nila ang bug, magmumungkahi ng ayos, tatakbo ang pagsusulit pero mabibigo. Mag-isip ulit, susubok ng bago at muling mabibigo. Ang mahirap na bug ay pwedeng mangailangan ng 5 hanggang 10 ulit na pagtatangka na pare-pareho ang gastos bago sumuko ang ahente o humingi ng tulong. Isipin mo ang isang tubero na naniningil ng buong bayad tuwing nahuhulog niya ang kanyang wrench, sinisingil ka sa bawat pagbalik niya sa kanyang van at iniiwan pa ring tumutulo ang tubo. Hindi mo tatawagin yon na nakakatipid sa oras, tatawagin mo yung panloloko. At sa antas ng isang malaking kumpanya, ganyan mismo ang nangyayari sa nabigong gawain ng ahente. Buong bayad para sa nahulog na wrench na walang kasiguraduhan na maayos ang tagas. Kahit bumaba pa ang presyo ng token, hindi pa rin nawawala ang mga problema dahil hindi lang ito tungkol sa isang token. Ang mga chip na napapatakbo ng AI ay kumukonsumo ng kuryente at marami nito at yan ay gastos na hindi basta-basta mawawala. Kung ang chat prompt ay parang desk lamp, ang AI agent ay parang pagsindi ng ilaw sa buong stadium para sa isang tao. Si Brian Catanzaro ay VP ng Applied Deep Learning sa Nvidia na gumagawa ng mga chip na nagpapatakbo ng AI boom. Malinaw na hindi problema sa pera ang Nvidia. Sa panayam sa Axios, sinabi ni Catanzaro na mas mataas ang compute cost ng team niya kaysa gastos sa empleyado. Mas mahal na ngayon ang mga chip at kuryenteng nagpapatakbo ng AI kaysa sa sahod ng mga tao. Hindi na makina ang mura, kundi tao na. Alam ito ng industriya kaya abala ang Microsoft sa paggawa ng sarili nilang chip. Ang pinakabago, ang Maya 200 ay ginawa para mapababa ang gastos ng pagpapatakbo ng mga modelong yon. Sa Microsoft earnings call noong Abril 2026, sinabi ni CEO Satya Nadella na ang Maya 200 ay nagbibigay ng 30% higit pang token kada dolyar kumpara sa dating mga chip sa Microsoft Rack. Tumatakbo na ito sa mga data center sa Arizona at Iowa. Totoong pag-unlad ito pero may kapalit. Ang natitipid ng hardware ay nauubos din dahil sa AI agent workload na idinadagdag dito. Pinamura mo nga ang bawat token, pero mas marami naman ang hinihingi ng mga agent kaya nawawala ang natitipid bago pa man ito umabot sa kita ng kumpanya. Hinulaan ng research firm na Gartner na pagsapit ng 2030 ang pagpapatakbo ng isang top model ay maaring maging 70% na mas mura kumpara ng 2025, isang malaking pagbagsak sa presyo ng hilaw na lakas ng pag-iisip. Ayon sa Gartner, hindi rin talaga magiging mas mura ang AI para sa mga kumpanya. Pareho ang dahilan na hirap ng Microsoft at Uber. Mas maraming tokens ang ginagamit ng mga agent sa bawat gawain, kaya mas nangihibabaw ang pagkaas ng paggamit kaysa pagbaba ng presyo. Wala namang gaanong dahilan ang mga kumpanyang AI para ibigay ang buong diskwento sa mga customer. Ayon sa isang analyst ng Gartner, umaasa ang mga executive sa murang automation. Pero sabi niya, ang murang pang-araw-araw na tokens ay hindi katumbas ng murang access sa pinakamakapangyarihang AI. Magkaibang produkto ang murang opsyon at ang makapangyarihang opsyon. Nananatiling mahal ang makapangyarihang opsyon. Samantala, halos di tumaas ang sahod ng tao. Di bumaba ang gastos ng high-end AI, kaya mas mataas pa ang presyo ng digital na manggagawa kaysa sa pinalitan nitong sahod ng tao. Sa puntong yon, nagsisimula ng magkaproblema ang lahat.
Ayon sa Goldman Sachs, maaaring itaas ng agentic AI ang paggamit ng tokens sa buong mundo ng 24 na beses pagsapit ng 2030. Abot ito sa humigit kumulang 120 kwadrilyong token bawat buwan. Nag-uunahan ng malalaking tech company na magtayo para sa demand na yan, naglalagak ng malaking pera sa mga data center at chips para sa hinaharap ng AI agents. Pero ang mismong demand na ginadastusan ng mga kumpanyang iyon ng daan-daang bilyon para makuha ay siya ring sumisira sa kanilang profit margins. Nagtatayo sila ng napakamahal na mga makina na nalulugi sa bawat trabaho. Wala namang bago dito, ngayon lang talaga ito, lumaki ng todo. Noong 2023, ibinenta ng Microsoft ang GitHub Copilot sa $10 bawat buwan. Ayon sa Wall Street Journal, nalulugi ang Microsoft na mahigit $20 kada user bawat buwan at umabot pa sa $80 kada buwan ang gastos sa mga heavy user. $10 ang kita, 80 ang gastos. Para itong negosyong nagpapalit ng $20 sa $10, umaasang bawiin sa dami ng benta. Habang dumarami ang benta mo, lalo kang nalulugi. Ang mga unang pagkalugi ng Copilot ay babala na hindi pinansin. Isang ahente ay kayang gastusin sa isang gawain ang buong buwan ng gastos ng isang chat user ayon sa ulat ng Goldman Sachs na tinawag itong magastos at kulang sa benepisyo. Si Jim Covello, ang pinakamaingay na nagdududa, ang gumawa ng ulat na iyon. Napansin niyang ang big tech ay gagastos ng halos $1 trilyong sa AI. Pero anong magastos na problema ang nasosolusyonan ng lahat ng perang yon? Ilang taon na, wala pa ring sagot. Sobrang laki ng gastos. Maliit at mahirap sukatin ng balik. Hindi napapalapit ng merkado ang pagitan ng gastos sa AI at halaga nito, bagkus lalo pa itong lumalaki at bumibilis. Isang industriya ang gumagastos ng trilyon para lumikha ng hinaharap na siguradong malulugi ang sarili nitong mga pangunahing produkto. Lahat ng kabiguang iyon ay may iisang dahilan na kahit gaano kalaking pera ay di kayang solusyonan. Habang nagiging mas mahusay ang mga AI system, hindi tuwid ang pagtaas ng kanilang gastos. Paakyat ito ng paakyat. Ang paglipat mula sa chat papunta sa isang tunay na ahente ay nangangahulugan ng pagdagdag ng mga antas ng pag-iisip at paulit-ulit na pagsubok na bawat isa ay nadaragdagan sa nauna. Iba ang kilos ng mga tao. Mas nagiging mabilis at epektibo ang bihasang manggagawa sa parehong gastos. Hindi sila nasa iisang takbo, magkaiba ang kurbang sinusundan nila. Ang baguhang manggagawa, kahit doble ang produksyon, halos di tumataas ang sahod. Samantala, pag nadoble ng ahente ang produksyon, maaaring tumaas ng malaki ang bayad sa token. Sa 2026 na presyo, ang self-operating agent ay hindi pamalit sa manggagawa, kundi isang luho. Kayang bayaran ito ng kumpanyang may maliliit at mahalagang bahagi na tama ang mga numero. Pero hindi pa rin nila magagamit ito sa lahat ng manggagawa kahit may hype. Ang pangarap ng manggagawang kayang magpatakbo ng sarili ay hindi talaga tatagal dahil sa sarili nitong gastos. Hindi talaga ito gagana. Hindi dahil sa kabaitan o pagbabago ng puso ng kumpanya, inililigtas ang tao. Mas malamig at maasahang bagay ang nagpoprotekta. Simpleng aritmetika. Habang tumatalino ang sistema, lalo itong nagiging magastos. Ang tinatawag na malaking pagpapalit ay sumalpok sa isang realidad na kahit gaano katalino ang teknolohiya, hindi ito malalampasan sa dekadang ito. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyong trabaho? Sa pag-usebong ng AI, human in the loop ay dati lang parang safety feature o pampalubag loob para sa mga regulator. Pero ngayon, ito na lang ang natitirang paraan para gumana ang AI. Patuloy gagamitin ng malalaking tech company ang AI sa mga murang trabaho na sulit ang gastos. Pero hindi na posible na mapalitan ng murang AI ang lahat. Namatay ito dahil sa mga kinanselang lisensya at nasunog na budget bago pa maabot ang mga manggagawa. Sa halip, naging pinakamahalagang posisyon sa opisina ang verification specialist. Taong nagbabantay sa agent at agad siyang nahuhuli kapag pumapasok ito sa magastos na failure loop. Ang taong nagmomonitor ng output at pinapatay agad ang runaway process bago pa bangkarutehin ng gastos ang proyekto. Sila lang ang nagsisilbing harang sa pagitan ng kumpanya at ng budget na dumudugo sa bawat cycle. Maging matitibay na taga-suporta ng industriya ay di namamalayang na ilalarawan ang ganitong hinaharap. Sabi ni Nvidia CEO Jensen Huang, balang araw, 100 AI agents ang makakatrabaho ng bawat empleyado at hindi sila papalitan. Oo, dumarami ang mga agent pero nakapalibot lang sila sa isang manggagawa sa gitna. Ang mga makina ba ay lumilikan ng halaga o dagdag gastos lang, alisin ang manggagawa at di malalaman ng sagot hanggang dumating ang bayarin. Kumakalat na ang pagdududa sa AI. Ang app para sa pag-aaral ng wika na Duolingo ay todo-todo sa kwento na papalitan ng AI ang lahat pero umatras din sila kalaunan. Inamin ng CEO na hindi mapapalitan ng teknolohiya ang trabaho ng tao. Inalis ng kumpanya ang patakaran na inuugnay ang job reviews sa paggamit ng AI ng empleyado dahil pinuna ng mga manggagawa na mas pinapaboran nito ang pagiging abala kaysa sa resulta.
Kaya ang hinaharap ng trabaho ay talagang isang halo at matagal nang inaasahan. Palaging sinasabi na AI ang gumagawa ng trabaho at tao ay gastos na dapat bawasan. Nagbago na yon. Ang tao ang pinaka-flexible at murang makina ng pag-iisip, kayang gumana sa kaunting pagkain at tulog at hindi sinisingil ang kumpanya ng 1,000 beses para lang huminto at mag-isip. Hindi natalo ang Great Replacement dahil sa takot, kundi dahil sa spreadsheet. Sa mga numerong yon, nagtagumpay ang karaniwang manggagawa. Hindi lang Microsoft ang nababahala, lahat ng industriya ay nag-aalala sa susunod na mangyayari. Panurin ang $115 bilyong na burn rate. Pumutok na ang AI bubble. Alamin kung paano bumabagsak ang AI revolution o panurin ang video na ito.